What is Kangen water? Papakilala muna ako. My name po is Kobe Brian Plaganas, no? So, yung basketball player, hindi po, no? Idol lang po yun ng father ko. No? So, bago po tayo mag-start, sino po yung mga bago? Ayan, madami po pala. Ano pong sabi sa inyo nung nag-invite sa inyo? Makinig, no? Ano pong sabi? Ano po ba yung Kangen? Ano daw po? Nakakatulong ba? Miracle? Ano pong sabi? Basta sumama na lang kayo, no? Di, sama ka sa akin. Ganon. Ganon na lang po. Ano po? Para makaalam, no? New knowledge po. So, sige po. Mamaya i-explain natin yung product, no? So, bago ko i-explain yung product, ikukwento ko muna yung brief history lang about sa nangyari sa akin, no? So, nabanggit ng father ko, 2014 siya nag-start. So, 11 years na po kami umiinom ng Kangen water. No po? No? So, kung sa tingin yung pangit yung product, magtatagal po kaya kami sa product na dito? Dito sa company to? No? Magtatagal po kaya? Hindi, no? Sa 11 years. Siguro, sabihin natin, wala pa isang taon, aalis ka na. So, ako yung speaker ngayon, kung sasabihin ko sa inyong maganda yung tubig, ang bias ko naman po. Tama? Kasi syempre, ako yung nasa harap, sasabihin ko talagang maganda yan. No? So ngayon, i-explain ko sa inyo ano ba talaga yung tubig. No? Ito, yung mga nakikita nyo sa harap nyo, ito po yung iniinom natin araw-araw. Tama? Mapa-bata, mapa-adult, mapa-senior, ito po yung iniinom. No? Sino mahilig sa soft drinks? Wala, ayaw umamin, ha? Ako na lang. Ako, mahilig ako sa soft drinks. Yan. Ayan, ayaw nyo umamin, ha? Sige, mamaya tingnan natin. Yung Gatorade, sino mahilig sa Gatorade? Ayun, si ma'am, no? Sabi nila, ma'am, nakakalakas. Nakakalakas kaya yun, ma'am? Tama. Sabi nila, nakakalakas, no? Mamaya tingnan natin kung nakakalakas talaga o kung iinumin nyo pa, no? Yung mga ano naman, kalalakihan, sino mahilig uminom? Wala, ayaw talaga umamin. Sige, ako na lang uli. No? So, mamaya ite-testing po natin yan lahat ng tubig. No? So, kwento ko lang sa 11 years kong to, bakit ko pinili yung Enagic. No? By the way, I'm a graduate of Bachelor of Science in Travel and Tourism Management sa Lyceum, Cavite. No? 24 years old na po ako from Cavite. No? So, sa 11 years namin to, bakit ko pinili yung Enagic? Dalawa po. Unang-una, sa health. No? Yung pangalawa, financial health. No? Siyempre, dapat hindi lang healthy. No? Dapat may pera din. Tama? So, ngayon, yung health, bakit health? Kasi dati po, nung wala pa akong wala pang tubig, no? Wala pang Kangen water, wala pa yung Enagic sa buhay namin, sakitin po ako. No? Mag-swimming lang ako, kakain ng street foods, automatic, typhoid. Familiar sa typhoid? No, yung re-reseta sa akin, punta ako agad ng Lasal Dasma, ang ire-reseta sa akin yung pinaka mataas na antibiotic. No? Para daw 3 days, wala na. Yes, yung gamot, napagaling nga yung sakit mo, pero sinisira niya naman yung ibang parts ng katawan natin. No? Kaya hindi po maganda ang gamot. No? So, pangalawa, kada nag-swimming ako, no? Kunyari, nakainom ng tubig, nag-swimming, automatic yan, typhoid na. Pag uwi, lalagnatin, repeat the process lang, uwi, punta sa hospital, inom ng gamot, ganun lang ng ganun lagi. Ngayon, one day, tinesting ko, may Kangen na kami. No? Kasi nagka-Kangen kami last week ng December. No? Nagka-Kangen kami, tinesting ko mga January. No? Hindi ko sinabi sa tatay ko na nag-swimming ako. Pero ang ginawa ko pag-uwi, nilaklak yung tubig. No? So ngayon wala namang sakit, and then so on. Yan. Paulit-ulit na, nag-swimming na ako. Hindi na po kami sabihin ko lang 11 years kong to, hindi pa po kami na-hospital. No? Buong family. So hindi lang ako, ito po kasi is an investment not just for your health but for your family's health, no? Yun yung una, yung health. Pangalawa, financially. Kasi dati po kaming may cancer. Cancer sa bulsa. No, familiar po? Sino pa yung may mga cancer sa bulsa? Iyon, ang dami, no? Dati po kaming may cancer, hihingi lang ako ng 20 sa magulang ko, galit pa. No?
Hindi pa yung 20. Wala. Ngayon, 20. Ano ba? Ano ba mga ano? Yan, ganun na, no? Sabi nga ng father ko kanina, ako may hawak ng Gmail niya. So, lahat ng kinikita niya, alam ko. No? So, bakit ako na-encourage? Unang-una nga, sa health. Pangalawa, is sa financial, no? Kasi, ang katwiran ko, nakatulong na ako sa health, kumikita pa ako. No? Kasi dito sa Enagic, bonus na lang yung kumita. No? Kasi isipin ko, nakatulong na ako sa health ng isang tao, pero kumikita pa ako. No? So ngayon, explain ko na po yung product kung bakit maganda yung product. No? So start na tayo ha. Wala pong kukurap, no? Ayan. So nakalagay dito, man lose their health to make money and then lose their money to restore their health. Kita po sa likod? Kita po, no? Dito muna tayo sa una. Man lose their health to make money. Yung tao daw is trabaho ng trabaho, hindi lang naman 8 hours ang trabaho. No? Sabihin natin 12 to 15 hours kasama na ang biyahe. No? Pagka may trabaho ka nga daw, matutulog ka na lang, then babangon para magtrabaho. No? Yung pangalawa, and then lose their money to restore their health. Ngayon, ipon ka daw ng ipon, no? Kakaipon mo, napapabayaan mo na yung health mo. Kasi di ba pag may pasok, nakakainom po ba ng 8 glasses a day? Ayaw nyo talaga umamin, ha? 8 glasses, hindi po? Or hindi na maintain? Ayan, si sir nakakainom. Yung iba, hindi nila na measure, no? Yung 8 glasses po kasi is minimum lang nang iinumin nyo sa isang araw, no? Para mag-supplyan yung katawan natin. Ngayon, bukod sa hindi ka na umiinom ng tubig, is yung health mo pa. Kumakain, ang kadalasang empleyado, kinakain ay fast food. Tama, no? Kasi para mabilis, hindi na siya magluluto. No? Kaya nga tinawag na fast food kasi yung buhay natin, fast din. No? Naniniwala po kayo sa mga fast food, yung po ay madaming chemicals. Tama? Mas maganda pa ang lutong bahay. Ngayon, nakalagay dito, and then lose their money to restore their health. Ngayon, napabayaan nyo na yung health nyo, yung mga naipon nyo, ipapang hospital nyo lang, no? Ngayon, ano pa lang upo pa lang sa mga hospital, may bayad na. No, wala pang tinuturo, wala pang check-up, no? So ngayon, ipon ka daw ng ipon, ipapang paggamot mo lang pala. So ang ating company po pala is Enagic, no? Based po sa Japan, ang may-ari po is Japanese, no? So alam naman natin, ang Japanese is maganda ang technology at lifestyle. Tama? Sila ngayon tumatagal sa yung tinatawag na Blue Sea. Kumbaga sila yung pinakamatagal sa buhay ng tao. No? Sa life nila kasi yung habits nila napakaganda. Lalong-lalo na sa technology. No? So simple lang ang slogan ng ating company. Sabi ko nga ulit yung Enagic. No? Change your water, change your body, and then change your life. No? Nung una sinabi sa akin yan, kalokohan lang yan. Tama? Yung mga bago, tama po, no? Tama. Kasi, sabi, babaguhin mo lang daw yung tubig mo, magbabago yung buhay mo. No? Parang hindi ka panipaniwala, no? Yung sa akin po, is nagbago talaga. Not just my health po, and then, financial health din, no? Nagbago. So, tandaan po natin itong slogan na to, change your water, change your body, change your life. No? Yung ating company pala is 52 na. 52 years, no? Hindi ko na siya na-edit. 52 years na siya worldwide. Nag-start siya dito sa Philippines 2010, pero sa Japan nag-start siya ng 1973. No? 52 years old na, magkaka-anniversary nga tayo, no? Sa One Ayala, no? So original equipment manufacturer din tayo. Ibig sabihin wala tayong kagaya, no? Yung mga nakikita nyo sa SM Robinson, made in Taiwan, South Korea, hindi po Enagic yun. No, tayo lang po ang may machine na ganito na made from Japan. No, Japan lang po tayo. Patented, ibig sabihin bawal gayahin. Top industry leader din po tayo worldwide. No? So ito yung mga offices natin around the world. Yun yung 23 countries and 38 locations. No? Meron tayo sa Los Angeles, Seattle, Vancouver, Toronto, New York City, Germany, Romania, France, Spain, Portugal, Russia, Taiwan, Hong Kong, at madami pa pong iba. No?
So, yan. Pwede niyo po siyang picturean. Yan yung mga offices natin. Ibig sabihin, hindi lang tayo dito sa Philippines. Ayan. Itong office na to, nag-iisa lang to sa Manila. No? So, mga bago po pala, welcome po sa ating Enagic office. No? So, ito yung mga machines natin. Itong dalawa is sold out na. Kaka-sold out lang ito last month and magre-release sila ng panibago. No? So, ang available lang po natin ngayon is itong Super 501. Ito po yung ating top of the line. Yung po yung pinaka-best seller, lalo na pang pamilya. Yan, Kangen 8. Yan, may shower din tayo and JR4. So, yung presyo, ready na malaman? Sige, mamaya na. Ayan. So, ngayon, ito yung mga ISO accreditation natin. No? Ito yung unang ISO, Environmental Management System, ISO 14001. Ito namang ISO 9001, yung Quality Management System. And then, Design and Manufacture of Electrolysis Water for General and Medical Use. No? Kasi po sa Japan, it's a medical device. No? Sa Japan. No? Ito pa po yung mga ibang awards niya. Bago pa na dumako sa ibang awards, ano ba yung ISO? No? Nakalagay sa Google, ISO establishes credibility and trust among consumers, clients, and other business partners. No? Sabi ko, ano kaya yung difference ng ISO sa Pilipinas? So, sinerch ko rin, ISO develops standards for ensuring the quality, safety, and efficiency. Ibig sabihin, hindi basta-basta binibigyan ng isang product ng ISO. No? Hanggat hindi to safe. No? Hindi siya quality, hindi siya efficient, hindi siya pwede sa tao. So, hindi siya basta-basta binibigyan ng ISO. So, ito po yung mga ibang awards niya. Ito sa Japan. Ito naman sa US. No? Ito po yung sa Japan. Ito yung pinaka magandang award. No? Ito yung sa Japan. Certificate of Medical Device Marketing Authorization. Ang nag-issue po niyan is Ministry of Health ng Japan. No? So, mabigat-bigat, no? It's a medical device. So, ito po, ginagamit na rin siya sa mga hospitals sa Japan. No? Ito lang po ay some hospitals. No? Hindi ko na po nilagay lahat kasi hindi po tayo matatapos. No? Ayan, ginagamit na po yan ng mga hospitals to treat patients. No? Hindi na po gamot-gamot. Ito na lang pong ating tubig. No? So, nakalagay, they all agree that high acidity, dehydration, and high free radicals are the root cause behind all your worst health nightmare. No? Sabi nila, kapag may sakit ka daw, it's either meron ka ng tatlo or meron ka ng isa nito. No? Unang-una, high acidity. Sino po yung mga acidic? No? Unang-una, best example, soda. No? Napaka-acidic po nito. Tapos papasok mo sa katawan mo, ayan, diyan na sinisira yung katawan. No? Pangalawa, dehydration. Sabi ko kanina, kung nakaka 8 glasses a day. No? So kung kulang ka sa tubig, mahihirapan yung katawan mo. No? Nade-dehydrate. Yung pangalawa is high free radicals. Saan ba nakukuha yung high free radicals? Ang best example niyan is sa mga fast food. No, ang daming chemicals ng fast food. Tapos kakainin mo, ayan, puro high free radicals yung pagkain na kinain mo. So kapag ka daw may sakit ka, it's either sa tatlo lang, no? Ito naman yung mga words from the expert, no? Ito yung iba nanalo na ng Nobel Peace Prize, yung mga doctors, ayan, yung mga libro nila. Pero ito lang yung babasahin ko sa inyo, yung dalawa, no? Nakalagay, free radicals, a major cause of aging and disease. Yung pala yung nakakatanda, saka nagbibigay ng sakit, yung free radicals, no? Yung mga nakakuha natin ng fast food. Di ba kalimitan ng mga bata ngayon, anong gusto? Fast food, processed food, no? So, diyan po nakukuha yon. Yan, yung pagkatanda daw at sa mga sakit-sakit, no? Pangalawa, the countless name of illness does not really matter, no? What does matter is that they all come from the same root cause, no? Too much acid in the body. Yan po yung sabi ni Dr. Theodore, no? Pwede niyo siyang i-search sa internet, no? Hindi ko po yan gawa-gawa lang. Sabi po yan ng doktor. No? Kahit mapaano daw yung sakit mo, mapa-tuberculosis, cancer, o kung ano ang sakit, acid lang daw sa katawan. Kasi yung
mga cells natin, binabad mo sa acid. Ngayon, hindi na sila makahinga. No? Lalong-lalo na sabihin nyo sa akin, ay, hindi naman ako umiinom ng soft drinks. No? Mapapagkain po, may acid. No? Mapatoyo, yan, may acid. Suka, may acid. No? So, ito naman, saan ba nanggagaling yung acid? No? Actually, 3 lang yung nakalagay dyan, pero 4 siya. No? Yung una are emotions. Ito, best example ito, kunyari, stress tayo, wala tayong pera. Di ba, nakaka-stress yun? Tama? No? Pag walang pera, no? Ayan, nag-create na daw sila ng acid. Doon pa lang. Wala pa kayong kinakain, no? Pangalawa are environment, no? Best example, sa Manila. No, ma-inhale nyo lang yung pollution, ayan na, nag-create na naman ng acid, no? Yung pangatlo are food and beverages, sabi ko nga yung mga fast food, and then itong mga soft drinks, no? Yan, nag-create na sila ng acid. Yung pang-apat, kaya wala dyan, is hindi nyo talaga siya makikita, no? Yun yung radiation. Ngayon po is 5G na, napakataas ng radiation, no? Ibig sabihin, sa bahay, kasi hindi lang naman cellphone ang meron kayo. No? Meron kayong TV, meron kayong wifi, at madami pang ibang gadget. No? So ngayon yung acid na yun, nagke-create siya ng, yung radiation na yun, nagke-create siya ng acid sa katawan natin. No? So nakalagay, water is life, without it all living things dies. No? Mapahalaman, mapahayop, kailangan ng tubig. No? Tao pa kaya? Tama? Yes, no? So, nakalagay dito, our body is over 70% tubig. No? Kapag ka nakalagay, not drinking enough water can affect our immune system, cause digestive problems, and excess body fat, saka chronic fatigue. No? Pagka may sumakit dito, may sumakit dyan, kulang ka lang sa tubig. Bakit? Kasi yung 70% na yan, magkulang lang yan, maging 60%, no? Mahirapan na siya mag-supply sa utak natin, sa bone, sa kidney, sa muscles, and sa blood. Kaya minsan pag may sumasakit dito, kulang lang sa tubig. Kasi wala nang nagpa-flush out, no? Mga toxins, nagbabara na. Kaya minsan, sakit ng kamay ko, no? Kulang ka lang kasi sa tubig, no? Ang problema, yung tubig ba na iniinom mo is maganda. No? Ito mamaya, ito yung mga tubig na iniinom natin, ito yung mga sikat na tubig, lalo na sa bata, no? Sa mga sanggol. So mamaya testing natin siya kung maganda ba talaga. No? So bago po ma-create yung Enagic noong 1950s, nagkaroon ng tinatawag na miracle water. No? Sa 3 bansa, sa Germany, France, at Mexico. No? So ngayon, nag-research yung mga scientists, no, noong 1950s. Sabi nila, bakit yung mga taga-Asia at iba't ibang bansa is kumukuha pa ng tubig dito sa bukal? No? Tinatawag pa nilang miracle water. No, nakakagaling daw sabi. Ngayon, pinag-eksperimentohan ng mga scientists, sabi nila, bakit tumatravel pa kayo ng Germany, France at Mexico para lang kumuha ng nakakagaling na tubig? Pamasahe pa lang doon, mahal na. Tama? No? So ngayon, noong 1973, ayan, nilabas na yung Kangen machine natin. Sabi ng mga Japanese scientists, dadaling ko na lang yung katulad nito, na tubig sa bahay nyo. Ikakabit mo lang sa faucet, then same lang sila ng resulta. No? Yun po yung 1950s. Ngayon, ang tubig natin is may 3 properties. Unang-una, highly alkaline. No? Pangalawa, microclustered. No? Pangatlo, antioxidant. Familiar po sa antioxidant? No? Yun yung mga nakukuha natin sa fruits and vegetables. No? Yung mga grapes, yan, maraming antioxidant yan. Pero yung unang properties muna, ang ite-testing natin is yung highly alkaline. No? So ito po yung mga kulay. So meron ako ditong pH tester. Ito po ay potential of hydrogen. Ayan. Ito po yung ginagamit pang-test ng mga tubig sa aquarium, no? Ayan. Dito po tayo magbe-base ng kulay, no? Kapag ka orange at yellow, saan tayo? Acidic, no? Healthy po ba 'yon? Sickness. Then pagka blue and violet, alkaline, no? Diyan po tayo sa healthy. No? So ngayon, gumamit lang tayo lahat ng puti.
No? Mapa soft drinks man yan, mapa inuming nakakalasing, saka ng energy drink. Gumamit lang tayo ng puti para makita natin yung kulay. Ngayon, tetest po natin yung tubig. Familiar po? Familiar sa mga tubig, no? Ito, energy drink. Ito naman is sa lahat po ng soda. No? And then ito po is familiar. Ay, sir, paamoy ko lang kung ano ba talaga, kung Alfonso ba to? Sir, paano nga? Ano ba, Alfonso ba, sir? Ano po, gin? Ayun, confirm, no? Gin po, gin. Tapos ito naman yung ating Kangen water, no? So ito po yung ating pH tester. So doon lang po tayo magbe-base sa kulay. Ayan. So ito po, itong mineral pala. Mineral water. Saan po ito? Acidic. Dito po, no? Orange po ba? Okay, acidic. Itong another mineral water, acidic. And then ito namang energy drink. Ano pong kulay? Saan po tayo? Acidic, no? Acidic. Itong soda, acidic po. Ito naman gin, acidic din. Ito namang ating Kangen water, saan po? Alkaline. Wala po bang palakpakan dyan? Ayan, no? So sabi ko kanina, pero bago ko sabihin pala yung kung sasabihin ko sa inyo, mas maganda pa yung alak kaysa sa soft drinks, maniniwala kayo? Sabi nito, in-encourage kami uminom, oh. Hindi po, no? So, mas maganda pa po. Sabihin ko sa inyo, una pa lang, mas maganda pa ang alak kaysa sa soft drinks. Bakit? Kasi napakadami niyang chemicals. No? Ito nga, pagka pinanlinis mo ng CR, namumuti. Tama? So, sabi ko kanina, simple lang ang slogan ng ating company. No? Change your water, change your body, change your life. Ngayon, yung katawan natin is ganito. Ganito mo siya binababad, no? Ngayon, nasa Enagic na kayo, syempre, iinom dapat kayo ng tubig. No? Sabi ko sa inyo kanina, babaguhin nyo lang yung tubig. O, wala pong kukurap, ha? Hindi po ito magic. Ayan. Sabi ko sa inyo, babaguhin nyo lang ang tubig na iniinom nyo, is magbabago na yung health natin. No? So, hindi ko muna lalagyan yung gin. Ano pong napansin? Ayan, nagbago ang kulay. Ito pong dalawa, hindi. Bakit? Kasi once na uminom ka ng isang basong Gatorade or isang basong soda, ang kailangan mong inumin na Kangen water is 32 glasses para lang ma-flush out. Sabi niyo, Kobe, 8 glasses yan, hindi ko mainom, 32 pa papainom mo. No? So ngayon, iinom pa po ba kayo ng soda? No. Yung mga nag-no yan, yung mga gustong-gusto ng soft drinks. No? Yung Gatorade, iinom pa po ba? Hindi na rin, no? Ano, ma'am? Anong masasabi niyo sa Gatorade, ma'am? Healthy ba siya, ma'am? Tama, ma'am. No, sa panandalian lang, no? Pero acidic pa rin siya, no? Basta, pwede naman kayo uminom ng soda, ng Gatorade, basta iinom kayo ng 32 glasses, no? So, sabi ko kanina, mas maganda pa ang alak kaysa sa soft drinks, no? So, kapag kayo mga asawa nyo, lasing, huwag nyo munang papagalitan. No? Painumin nyo muna ng Kangen water. Yan, yung mga tropa ko, tanggal ang lasing. No? Yan po yung number 1.
Kaya pag nagpapainom kayo, huwag kayong magpapachaser nito. No? Dadami ang papainumin nyo. Imbis na 2, magiging 6. No? So ngayon, ayan, nagbago na yung katawan natin, no? Uminom na kayo ng Kangen water. And let's say, merong party, no? Merong birthday, umattend kayo, sabi nyo, may soft drinks. Ngayon, pinainom kayo ng kaibigan nyo, konti lang, jute time, ano? Ayan, konti lang. Ayan, konti lang yun, ha? Ibabalik mo na naman yung katawan mo sa acid, no? For example, meron kayong sports, no? Pickleball, basketball, nag-jogging kayo, inom kayo ng pampalakas, no? Konti lang din, kasi napagod kayo eh. Ayan, ano nangyari? Balik na naman sa acidic, no? So, ganyan po kalala itong dalawa, no? So, ngayon, iinom pa kayo ng soft drinks? Pwede naman. Sabi ko nga sa inyo, 32 glasses. Ha? So, yun po yung unang ating properties, yun yung highly alkaline, no? Pangalawa is microclustered. Ano ba yung microclustered? Yun yung maliliit na particles, no? Kaya nga pag uminom kayo ng Kangen, parang dumadaan lang. No? Kapag kayo mga distilled, yung mga mineral, kapag uminom kayo ng isang baso, bloated na agad. No? Hindi niyo po ba napansin yon? No? Parang okay na ako dito sa isa. No? Kaya hindi kayo makainom ng 8 glasses. Kasi nabubusog agad kayo. Bakit? Kasi malalaki yung cluster niya. No? Kapag yung tap water, 10 to 30 ng cluster. No? Kapag ka naman bottled water, 15 to 25. Bakit lumaki? Kasi ito po, pagka nagawa na to sa manufacturer, no? Di-deliver to kung saan-saan. Siyempre, nainitan, pasok dito, rep dito, deliver sa ibang tindahan, deliver dito, rep dito, nainitan. No, ngayon, yung plastic, na-absorb niya yung tubig, nakahalo. So, yung tubig na iniinom mo, na-absorb na yung plastic. No? So, hindi po maganda yon. No? Yung tubig mo ay acidic na, then may mga chemicals pa. No? So, yung ating Kangen water naman is 5 to 7 ang cluster. Ibig sabihin, maliliit siya. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaliit. No? Ano bang kailangan na tubig kapag ka may tsaa? So, meron ako dito Lipton tea. Ano pong kailangan na tubig? Hot water. Yan, gagamit lang tayo ng mga tubig. Yan, ito po yung tsaa. Siyempre, pagka sabi nyo nga, pag nilagyan ko ng mainit na tubig, magkukulay, no? Paano pag nilagyan ko lang ng tubig na normal? Ano pong nangyari? Wala lang, no? Kasi nga, ang requirements niya ay mainit. Try naman natin tong Kangen. Ano pong nangyari? Nagkakulay, no? Kasi bakit? Kobe, bakit? Kasi, nilagyan mo na ng tubig yan eh. No? Kaya kukulay yan. Tama? No? Ulitin natin. Ibang tubig naman. Ano pong nangyari? Wala pong kulay, no? Pero bago ko isalin, ito po, pahawak lang po kung mainit o malamig. Mainit po ba? Hindi naman po, no? So, malamig po. So, ngayon, ito yung cluster kasi ng ating tubig. Yan. Kahit 10 beses ko pa ulitin yan, kukulay at kukulay yan. No? Bakit? Kasi, sabi ko nga, maliit kasi yung cluster ng ating Kangen water. No? So, isipin natin, ito yung cells natin, no? Yung tsaka yung cells natin, tas dito mo ibababad sa mga mineral water. So, anong nangyayari, umiikot lang siya sa cells natin, yung tubig. No? Pero pagka yung Kangen water, ultimo maliliit na particles na butas sa cells natin is papasukin niya, no? Para tanggalin yung mga toxic sa katawan natin, no? So, for example, umiinom kayo ng gamot.
Vitamins. Medyo mahirap pala pag walang helper. Yan, for example, umiinom kayo ng vitamins. Tapos, ito yung iniinom nyong tubig. No? So, mangyayari sa vitamins, sabi ko nga, parang iikot lang. No? Pero pagkakanggen, sumasabog. No? Sabi ko nga, ultimo maliliit na particle sa katawan mo is papasukin niya para lang ma-detox yung katawan natin. No? Same lang sila ng amount, pero yung kulay magkaiba. No? Tama? No, yun po yung pangalawang properties, yung microcluster. Ano nga yung una? Highly alkaline, no? Yung pangalawa is microcluster, no? Yung pangatlo naman is antioxidant. Kasi yung ating tubig is rich po ng antioxidant, no? Mamaya, pwede kayo gumawa doon sa ating mga machines, tapos tingnan nyo yung clear na baso. Madami siyang bula-bula. Yun po yung hydrogen, yun po yung antioxidant. No? Napakadami po niyan. Rich in antioxidant. So, nakalagay dito, the substance that decreases oxidation are called antioxidant. No? So, based on science muna tayo. No? Hindi po ako doktor, pero ako po ay MD, PhD. No? Alam po yung meaning ng MD, PhD? Wala pong idea. No? Yung MD, PhD po ay mukhang doktor, pero hindi doktor. No? Yun po yung MPDHD, no? So, yung oxidation po, magbigin muna tayo sa prutas. No? Kapag ang prutas, lalanta, na-oxidize. No? Kapag naman sa bakal, kinakalawang. No? Kapag naman daw sa tao, ano? Yon, sabi ni Sir, tatanda, no? Hindi siya talaga totally tatanda, sinisira niya lang yung mga cells sa katawan mo. No, unti-unti niyang pinapatay, kaya kumukulbot. No, kasi kulang tayo sa antioxidant. Ngayon, yung tubig natin is rich ng antioxidant. So, ang ginagawa kasi ng antioxidant, dine-delay niya yung pagtanda ng cells natin. No, yung mga pagkakulubot-kulubot, yung po yung dahilan. Kasi kulang kayo sa antioxidant. No? Na-oxidize niya. Ibig sabihin, sira lang ng sira. Walang nagre-repair. No? Yung po kasi ang nagre-repair ng mga sira, yung antioxidant. Kaya nga po pagka-cancer, di ba, kunyari may nasira sa cells mo, is nag-uumpisa na yan. Nasisirain niya na nasisirain hanggat magka-stage 1, stage 2, no? And so on. No? Kapag wala tayong enough na antioxidant. So ito po, pagka negative daw, wala na tayong ORP meter, no? Kapag negative is maganda sa katawan, kapag positive, pangit sa ating katawan, no? Kapag negative daw, ay positive muna tayo, yung tubig sa takure, yung asin, yan, yung bottled water, positive 300, and pinaka the best, itong soft drinks, no? Positive 400, no? So napakapangit po talaga sa katawan natin yung mga chemicals na to, no? So kapag negative naman, ayan, sa green tea, cold fish, and then yung ating machine. Pumapalo po yung negative ng ating machine, yung antioxidant, no? Ng negative 300 hanggang negative 800. Paano ko nasabi yon? Ito po, nagkaroon ng testing, no? Tinest yung kalahating avocado, kalahating pisngi, sa isang basong Kangen water. No? Ito po yung antioxidant ng kalahati. Kahit pagsamahin niyo yan, negative 40 lang yan. No? Kapag dito naman sa tubig, ayan, isang baso pa lang is negative 800 na. No? So, ganoon po kadami yung antioxidant ng ating tubig. Ayan, nag-example din, binabad yung pako. Diba, sabi ko nga kayo sabi ko sa inyo kanina, kapag ang pako na-oxidize, kinakalawang. No? So, yung pako po, nagsisilbing internal organ natin. No? Itong pako daw, ay yung internal organ natin, saan mo ba siya ibababad? Sa tap water ba o sa Kangen water? No? Ito po yung tap water, ayan, kinalawang, na-oxidize.
No? Pero pagka Kangen water, ayan, healthy pa rin, pako pa din siya. No? So ito naman po, ito yung mga cells, no? Kasi may isang doktor from America, no, nag-experiment siya. Itinest niya yung blood niya kung paano ba ang circulation. No, sa pag-inom ng una, pagkagising, pangalawa, pag-inom ng kape, no? Ayan, itong side na to. Then itong pangatlo, pag-inom ng Dasani. Yung Dasani po kasi it's a bottled water in America, no? Tapos naman itong panghuli, 10 minutes after drinking Kangen water. So, panoorin po natin paano ba yung the best circulation niya. Yan 60 times. Ano pong napansin natin? Mabilis, no? Yung sa Kangen. So, sabi nila, pagkagising, yan, pagkagising daw, wag munang tatayo. No? Kasi daw, kalimitan nahihilo. Bakit? Kasi yung blood natin, nakastay pa lang. No? Kasi di ba nakahiga tayo, hindi siya gumagalaw. Ngayon, pag tumayo ka agad, no, mahihilo ka kasi hindi nagpo-flow yung circulation ng blood natin, no? Ngayon, pangalawa, pag uinom ng kape, ayan, nahihirapan pa rin huminga yung cells natin. Tapos, iinuman pa ng acidic na tubig, mahihirapan talaga siya mag-flow. No? Kaya minsan nagbabara-bara. Kasi nga, wala siyang microclustered. Malalaki nga yung cluster ng tubig. Ngayon, pagka Kangen water naman, ayan, flowing. No, hindi siya nahihirapan. No? Kumbaga, sa cells natin, sa blood natin, dire-diretso. No? Dire-diretso yung flow at napakaganda ng flow. No? Di lang basta sa flow, kumbaga, nire-repair niya rin. No? Dahil sa antioxidant. So, ito naman, isang libro, no, ng isang doktor, pero hindi siya related sa Kangen. Siya po si Dr. Robert Wright. Siya po ay anti-cancer na doktor. No? Siya po yung mga doktor na may cancer. Nakasulat sa libro niya, no, nakalagay sa chapter 6, if I are looking for an electrolysis unit today, I would choose an SD501, no, made by the Enagic company. Yung SD501 kasi, yun yung top of the line dati. Ngayon, sold out na siya, may pumalit, no, yung K8 na, pina-high-tech na. No? So the fact is that I only want to buy one ionizer. I want it to be durable and always produce the highly alkaline, negative ORP, and low microcluster that my body really thirsts for. No? Ibig sabihin, kahit doktor, nire-recommend na yung Kangen dahil sa tatlo niyang properties. No? Ito naman, isa din daw doktor, no, ng colonoscopy. Familiar sa colonoscopy? Yung ipapasok sa ating private part para makita yung loob. No? Para tingnan kung malinis ba o madumi. No, siya po si Dr. Shinya, siya po ang pioneer ng colonoscopy sa Amerika. Ayan, yan po yung libro niya. Masa-search niyo naman to sa internet, no? Hindi po to ginawa ko lang, nilagay ko lang, no? Hindi po siya gawa-gawa lang. Ayan, hawak ni ma'am, oh. Ayan, ma'am, pairam ako, ma'am, ha? Ayan. Ito, oh. Ayan, maganda po ito. Sa Shopee, meron ito. Ayan, oh. Yung una, ayan, kidney cancer. Ito naman yung kay Dr. Shinya, no? Ito po yung the enzyme factor. Ma'am, thank you po, Ayan, maganda siyang basahin, marami kayong matututunan. Lalo na dito, kay Dr. Shinya. No? So, ito naman, itong next na ipapakita ko sa inyo, ito yung mga pasyente niya, no? Ito yung before and after. Ayan. Ang reseta niya lang, inom ng 3 to 4 liters a day. Tapos balik ka sa akin ng 3 months. No? Ito pong before and after, 3 months lang po ang pagitan yan. Ito, puro cheese. Yung intestine niya, puro cheese. And then after 3 months, ayan na.
Yung colon niya malinis na. No, ito naman, 45 years old female, breast cancer. No? Constipated, hindi siya madumi. Ayan, nagbabara. So, ganyan na. Medyo maselan lang yung part na to, pero nagbabara na. After 3 months, ayan, nakahinga na ng maluwag. No? Lalo na sa mga constipated, the best po itong Kangen. No? Minom lang kayo ng 8 to 10 baso. Malamang nasa CR na po kayo ngayon. No? Ito naman po is na-chemo na radiation. No? Ayan, after 3 months after treatment, ayan na po. Ayan na po ang nangyari. No? See the difference. Ayan, dito naman tayo sa edad. No? Yung iba, edad no? Ito po yung nasa left side nyo. Siya po ang may-ari ng ating company. Siya po ang CEO. Si Mr. Hironari Oshiro. Isang Japanese po. And then, itong nasa right side nyo is yung kaklase niya. No, late niya na siyang ginawang financial advisor. No, kung tatanungin ko kayo, dito muna tayo sa left side, sa may-ari. Ilang taon na po ito? 45, 50, 60? Tama ma'am, 45, 60. So, 40 to 60 tayo. Dito po, 80, 70, 80 plus, no? So, from 40 to 70, napakalayo po ng agwat. Diba, sabi ko nga sa inyo kanina, magkaklase sila. No? Parehas lang silang 83 years old. No? Pero mag-84 na po yan ngayong taon. No? 84 years old, parehas sila. Kasi bakit? Nung ginawa ni Mr. Oshiro yung Enagic, no? Mga after 2 years or 3 years ba, bago niya ginawang financial advisor, itong kaklase niya. No? So, yung ating tubig kasi is anti-aging. Diba, sabi ko nga sa inyo, dinedelay niya yung pagtanda ng cells natin. Gawa ng antioxidant, saka ng microcluster. Ngayon, pagka hindi umepekto, anti-anti lang po. No? Yan, anti-aging po tayo kaya anti-anti lang. Yan. So, ito yung nasa machine natin, no? Yung nasa loob. No, ito po yung platinum coated ng titanium. Ayan, yan yung nasa loob niya. No, ito kasi, ito yung nasa loob ng machine, yung dinadaanan ng tubig. Ito po yun, no? Pwede ba siyang buksan? Ayan, pwede pala. Ayan. Ito po yung ating platinum coated ng titanium. Ito po yung nasa loob ng mga machine nyo. Ayan, baka mahulog Yan po yung plates, no? Yung ating Kangen 8 po kasi is 8 plates. Ibig sabihin, mas madaming plates, mas maganda. No? Kasi, kumbaga, ang dami niyang dinaanan. No? Kinukuryente yung tubig. No? Parang ganyan, pag sinaksak mo sa faucet, no, ng lababo mo, yan, papasok siya sa machine, and then inihiwalay niya yung negative sa positive. No? Pati rin yung may mga chlorine, tinatanggal niya yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung negative lang ang maganda, yung positive ay hindi. So, ganyan po sineseparate, no? Sineseparate niya yung negative sa positive. Ayan. So, ngayon, lahat po ng machines natin, lahat ng Kangen machines, ay may 5 types ng tubig. So, once na bumili ka ng tubig, once na bumili ka ng Kangen machine, meron na siyang 5 types ng tubig, no? Ngayon lang po kayo naka-encounter ng gano'n. Isang machine, 5 types na yung tubig. No, di ba kalimitan sa mga water station, bibili ka ng machine na daming salaan, isang tubig lang ang lumalabas. No, yung pangalawang tubig, yun na yung waste. Tama? So dito po sa ating machine is 5. No, ano ba yung mga 5 yon? Actually 7 siya, pero ito 5. Kasi 3 yung pang-inom. Ito yung una, yung Kangen water. Ito na po yung gagamitin yung pang-inom, panluto, pansinigang, pangsaing, and everything, no? Hindi lang po ikaw ang gagamit niyan, sa family mo na. Lahat na kayo, no? Ito po yung Kangen water. Ito yung pang-inom. Then yung pangalawa is clean water. Saan siya ginagamit? Sa mga bagong panganak, no? Sa mga sanggol. No, yan. And then, sa pag umiinom ng gamot, yan din po yung ginagamit, no? Yung pangatlo, ito, pinakagusto to ng mga kababaihan. Tama? No? Kapag nagkakabit kami ng machine, alam nyo,
ang hindi inuuna yung tubig. Itong inuuna, hinihilamos agad. Sabi niya, beauty ba ako agad nito? Naku ma'am, hindi lang internal ang pinapaganda. Dapat, pati external. No? Kaya po yung ating beauty water, pwede na siya pan-toner, hair care, no? Lalo na sa may mga alaga kayong hayop, yan yung papaligo nyo. No, pang linis ng mirror, glass, and then pang house cleaning na rin. So, ibig sabihin, nandiyan na lahat, pangatlong tubig pa lang. No? Ito na yung pang-apat, ito yung tinatawag naming 2.5. No? Ito yung strong acidic water. Yung 2.5 po is yung parang alcohol. No? Dati ng pandemic, anong kadalasan nauubos sa market? Alcohol, no? Kami pong mga distributor, hindi na naggaganyan. No, ito lang po kami, 2.5. Kahit i-spray mo sa mata mo, hindi ma-irritate, no? Hindi ma-infection. Kasi yung alcohol, pwede ba i-spray sa mata? Hindi, di ba? So ito po lahat na, no? Disinfectant, tanggal ng germs and bacteria, 101%. Guaranteed po yan, no? Sa 11 years kong gamit to, napakaganda na po. Lalong-lalo na sa sugat. Nahiwa ka ng kutsilyo, babad mo sa 2.5, maya-maya wala na yung pagdurugo. No? Ito naman, hand sanitizer o kaya mouthwash. Diba yung mga mouthwash, yung dami pang chemicals nun. Ito, tubig lang. No? Yung mouthwash mo lang. Itong lahat ng sinasabi ko, nasa machine yan, pinipindot lang. No? Itong pang-last na tubig, yung panlima, is strong Kangen water. Kilala sa amin siya bilang 11.5. No? Ito pong strong Kangen water is pang fruits and vegetable. No, kalimitan, pag bumili tayo ng fruits and vegetable, anong ginagawa natin pag uwi? Nugasan, no? Same din po tayo 11 years ago. No? Kasi sa amin, kapag uwi, hugas, then babad sa 11.5. No? Alam nyo, nung binababad sa 11.5, after 15 to 30 minutes, naglalabasan yung mga brown. Tapos yung tubig parang naninilaw, minsan nagbabrown. No? Bakit? Kasi yung po yun, tinatanggal niya yung insecticide, pesticide, at germicide. Kasi yung mga fertilizer, di ba kalimitan, oil-based. No? Ang tubig po ba at oil naghahalo? Yung iba hindi sure. Sige, testing natin. Kung naghahalo, yung oil saka tubig. Di ba nga sabi sa kanta, tubig at langis. Kanino bang kanta yun? Sharon pala, no? Hindi ko na po kasi alam yun. Alam ko na, ano na rap star. Ito po, tawag dito, sesame oil, familiar? Ito po yung ang bango sa pag nagluluto, no? Ayan, lalagyan ko lang po sila ng same amount of oil. Ito na lang. Tapos, ito po yung 11.5 natin, no? Ito yung tinatawag na strong Kangen water. No? So, sabi ko nga kanina, tubig at langis, hindi nagsasama, no? Ano pong nangyari? Lumitaw lang, umangat lang, no? Pero ito po yung 11.5. Okay, wala po uling kukurap, magic, gimmick. Diyan lang po. Ayan, ito na yung ating 11.5, no? Kaya sabi ko sa inyo, degreaser din siya. No? Ibig sabihin, kung ibababad mo dito yung fruits and vegetable mo, tanggal yung pesticide, germicide, at insecticide. No? Biruin nyo, natunaw. Tubig lang. Strong Kangen water po ang tawag dyan. No? 11.5. Yan po yung 5 types ng tubig natin. No? So, sabi nga nito, kapag kami may machine ka, nandun na lahat. Panluto, panghugas, no? Panghilamos, yan. Tapos panginom, yan, pansaing, then pambabad pa sa fruits and vegetable. Tapos meron pang pandisinfect, no? Pandisinfect ng buong katawan yan, no? Kasi tubig lang siya. Alam nyo, kahit sa sore eyes, napakaganda ng 2.5. Kasi po ako dati, nung pumapasok ako, meron akong sore eyes. Di ba, kalimitan ng sore eyes, tumatagal ng 2 to 3 days. Kasi ayoko nang na-absent . Kala mo talaga yun, no?
So, ayoko po talaga nang na-absent. Ngayon, ini-sprayan ko siya ng 2.5. Kaso, ang ginawa ko, mayat maya. Kasi sabi ko, pagka pumasok ako bukas, inabukasan, lalayuan ako ng mga kaklase ko. Kasi mahahawa sila. So, ngayon, in-sprayan ko ng in-sprayan, parang binugbog ko. No? Binugbog ko sa spray. Wala naman po nangyari. Ang nangyari is nawala yung sore eyes ko. No? Yung po, ganun po kaganda yung 2.5. In my experience lang naman, no? So, dabo naman tayo sa testimonies, no? So, yan, nagyaryo na po tayo sa The Philippine Star na may 4 na headline. Una, The Anti-Aging Miracle Water. Huli, ay pangalawa, Water for Healing, Wellness, and Beauty. No? Then ito naman, How Water Changed My Life. No? Tapos yung pang-apat, Drinking the right water can help you prevent cancer. No? Hindi na po ako nagsabi niyan, yung naka-experience na, no? Tapos nadyaryo pa. Ibig sabihin, no? Tubig lang, nakakatanggal daw ng, prevent pala ng cancer. No? Kasi po, it's a medical device sa Japan. No? Ayan, psoriasis, familiar? Psoriasis. Ayan, no? Yung gamot pa lang, mahal na. Ointment, no? Libo na siya. Anong gagawin ng ointment? Para lang matanggal yung pangangate, no? Wala pong gamit sa, walang gamot sa psoriasis, no? Sa medical world. Ito po, ang ginawa niya is in-spray niya ng 2.5. Yun yung strong Kangen water. Yun yung pan-disinfect, no? Ayan, maganda nga siya sa mga sugat-sugat. Ito po yung before and after. Ayan, natuyo na. No, sabi ko sa inyo, wag lang puro internal. Dapat wag lang puro external, dapat puro internal din, no? So, ito naman, gangrene. January, February, March 9, 2018. And then ito, March 12, 2018. No? Ano po nangyari, no? Namuti agad yung maitim. No? So, ito naman, sa bata. Lalong-lalo na sa bata, kapag nagka-allergies, is kakamutin niya, no? Ayan, ini-sprayan lang siya ng 2.5 para mawala agad, no? Para hindi magsugat-sugat ang mata. Sige po, balik po natin, sir. Ay, sorry. Ayan. Okay, stay. Ayan, diabetes. Familiar po sa diabetes? Ayan. Sabi ni sir, alam po yan. So, ngayon, ito pong diabetes, no? Meron tayong patient from Cebu, 61 years old, diabetic. No? Ang advice sa kanya ng doktor is putol na. No? Pero, ito po, medyo maselan lang to, nabibilisan lang natin. No? So, ito po, it's a diabetic, 61 years old. Ang in-advise sa kanya ng isang distributor is wag mo nang ipaputol. No? Ito po kasi yung paa niya eh. No? Lala na. Ang putol na, no? So, ang in-advise sa kanya ng isang distributor, uminom ng Kangen water 3 to 4 liters a day. No? Tapos, ibababad siya for 15 minutes. Actually, 15 to 30 minutes sa 2.5. Yun yung strong Kangen water. Strong acidic water. No? Yun yung ini-spray sa atin. So, yung pang mouthwash, yan. Sabi, ibabad daw yung paa niya. No? 15 to 30 minutes a day, then iinom ka ng 3 to 4 liters of Kangen water a day. No? So, pero yung pinagbabaran, hindi na po siya iinumin, ha? Sabi niya, baboy naman ito. Joke lang po yun, ha? Para lang medyo magising tayo, no? So, ito po, after a month, ayan. Medyo, diba sabi nila, pag nag-aano na, patuyo na daw. Ayan, after 3 months, ayan, nagsarado na. No? 3 months pa lang yan, ha? Ayan. So, nagsarado na po siya. No? After 3 months pa lang. Pero yung 3 months, no? Kasi nga sabi sa inyo, ganun yung properties ng ating tubig. No? Sa microclustered, ayan. Pinapasok niya yung cells natin. No? Ayan, celebrity naman tayo. Ayan, ito yung dati nating assistant manager. No, yung nagpa-picture siya kay Imelda Marcos. Yan, nabentahan ng isang distributor kasi. No? Si Imelda Marcos. Ito naman, si Coco. Yan, Martin, no? Isang distributor din po yan. Kaya hindi siya namamatay sa Batang Quiapo eh.
Joke lang po, tapos na po pala yan, no? Iba na, bago na. Ano nga yan? Si Gabo, no? Pero hindi din siya mamamatay doon kasi nga nakakaanggit. Joke lang po, no? So ito po mga celebrities natin, hindi po nila pinopromote yung Kangen, ha? Nakikita lang po namin ito sa mga vlog nila, no? Sa mga picture, yan, nakikita lang namin, then pinapakita lang namin sa inyo yung mga artista na gumagamit, no? Ayan, si Doktora, ito si Scarlett Snow pala, no? Nakita rin namin sa vlog, ayan, merong SD501. Dati pa yan kasi yun yung top of the line. Ngayon, ang top of the line na is yung K8, no? Ito si Pamansang, no? Kamao, no? Ayan, meron na siyang SD, napakadaming machine yan, ha? Ito, sino to? Si Liza, no? Ayan. Ito si Cheese. Ay, mali, si Heart, no? Ayan. Ayan, at madami pa pong iba. Ito, international naman, international rockstar, no? Si Steven Tyler, at marami pang iba. Hindi ko na nilagay yung lahat kasi baka mamaya hanggang alas 6 pa tayo dito, no? Ayan. Isang example lang ng international. So, nakalagay dito, one machine, many uses. Ibig sabihin, kapag ka daw may machine ka, is ito na, yung paggagamitan. Yung mga sakit po dyan is hindi ko lang basta-basta inilagay, no? Yung iba dyan, based sa testimony ng tao. No? Paano nakatulong sa kanila? Yung tatay ko nawala yung Alzheimer, ganyan. No? Yan po yung mga sinasabi nila sa akin. No? So kapag daw may machine ka, meron ka ng pangkape, acne treatment, moisturizer, hair conditioning, lahat na. No? Acid, lalo na sa acidic, ayan, inuman mo lang ng Kangen, mawawala yan. Yan, pwede nyo siyang picturean. Yan. Sabi ko nga sa inyo, lahat na, multi-purpose, no? Panluto, pang-inom, no? Based sa mga testimony ng tao, sa sakit, no? Ayan, mamaya may mga magte-testimony po, no? Tatanungin natin, paano ba nakatulong ang Kangen water sa kanila, no? Oh, nakita niyo na? Ayan. So, dito na po tayo dadako sa price ng machine, no? So, sino po gusto makita ng mga price? Wala nagtataas ng kamay, ha? Ayan na nga. Ayan na. Ito po ay sold out na, ha? So, ito po yung price ng ating machine. Ito pong Super 501. Ito kalimitan ginagamit siya sa restaurants and hotels, no? Pero kapag ka-family use lang naman, ito po ang best seller natin. 8 plates, Kangen 8. Meron siyang 10 languages and then auto-bold, no? Pag sinabing auto-bold, ibig sabihin kahit sa ang bansa, pwede nyo siyang dalhin, isasaksak nyo na lang. Di ba kalimitan, kapag nag-check-in tayo sa hotel, is mahal ng tubig. No, siya, isasaksak niyo lang siya sa faucet, no? And then pwede niyo siyang inumin, no? Ang presyo ng ating K8 is 246,400. Ayun, pag-cash. Mahal po ba? Oh, mahal, no? Sabi nila, mahal. Hindi, mahal, no? So, ito, JR4 naman, ito yung 168, no? Ito po, 4 plates naman siya. And then meron din tayo shower, no? So, tanungin ko ulit kayo, mahal ba o hindi? Mahal, no? Dami talaga nagsasabing mahal. Pero, hindi nila na-recognize, no? Hindi nila naisip na mas mahal pa ang ma-hospital kaysa magkaroon ng isang Kangen machine. Di ba pag o-operahan ka, magkano na? 300,000. No? Ayun, sabi naman 400. No? Dalawang machine na yun O yung 400, ilang upuan lang. Sabihin natin, 2 weeks ka sa hospital, no? Sino lang nakinabang? Ikaw lang. No? Pero pagka may machine ka, sinong nakinabang? Lahat, no? Pati pamilya mo, pati nga kapitbahay mo Brad, bay nga ang tubig. No? Yung paghihingi ng tubig, inabot na ng taon. Di ba rin bumili? May ganun po kaming kapitbahay actually. 5 years, tama? Tama, 5 years, no? Hingi ng tubig. After 5 years, ayan na. Bumili na sila ng Kangen 8. Ngayong taon lang yan, May. Tama, May, no? Yan, May sila bumili. No? Pero maganda daw yung tubig. Pero after 5 years nga lang, no? So, ito po yung mga machines natin. Kasi, yung machine po natin is a good investment. Bakit? Sabi ko nga, paulit-ulit, hindi lang ikaw ang makikinabang, pati na yung buong pamilya mo. Oh, yes. Kumbaga, sabi nga, dapat i-priority muna natin is yung health natin bago ang iba. No, kasi once na bumili ka ng sasakyan, yes, may magagamit ka.
paano naman yung health mo? No? Dapat ang unahin natin health. Di ba, pagkagagawa ng building, yung pundasyon muna. Kumbaga sa buhay, yung pundasyon is yung health natin. No? Yun muna yung unahin natin para malakas tayo. No? Para nakakapagtrabaho tayo ng walang sakit. No? Saka matulungan natin yung ating family. No? So yan, nakalagay, health is your most valuable asset. No? Invest in it, it's the only way you got. No? Sabi ko nga sa inyo, dapat ang i-prioritize natin is yung health natin bago ang iba. Kasi yung iba, bumili ng lupa, bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, yes, magagamit nyo siya. Pero pag nagkasakit kayo, saan ba kayo tatambay? Diba sa hospital? Diba sabi nga nila, ano yun? St. Peter muna daw? Ay, St. Luke's muna. Yan. St. Luke's muna bago St. Peter. Tapos, ano yung sa taas? Saint? Wala na, basta yun na yun. Saint na. Saint na. Iba't ibang saint na. No? So, kayo po bahala, pag-isipan nyo, kung gusto nyo sa St. Luke's muna, o Kangen water muna. No? Tama? Yan. Dapat, invest muna natin yung health natin. No? Kasi pagka yung health natin maganda, is maganda rin ang takbo ng buhay. No? Ang pamilya. No? So, sabi ko nga, change your water, change your body, change your life, no? Ayan, magbabago daw yung buhay natin. So, tapos na po ang ating product presentation. Maraming salamat po, no? If you have any questions, feel free to reach out to us through our social media or just shoot us a message or give us a call at 0917384673.